Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Maltz TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong nangyari po sa isa sa mga alagad ng mga Duterte mga babayan. Tama naman 'di ba? Duterte Youth Party List nga eh. Baka may masabi pa kayo dyan na kung saan ay hindi pa po pinauupo ng COMELEC hanggang ngayon mga kababayan. Kaya naman na tila galit na galit po itong si Ronald Cardema mga kababayan dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa po sila pinapaupo ng COMELEC at tila madi-disqualify pa. No? So yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Makikita ninyo dito mga babayan, nakasulat nga po, talagang pinupolitika kami. Yan po yung sabi nitong si Ronald Cardema na pinupolitika daw po sila. Siya po ang chairperson ng Duterte Youth Party List mga babayan. Dahil nagkaroon po sila ng issue sa COMELEC at isa nga po dyan ay yung kanilang nominee na kung saan ay hipag po ata. Netong si Ronald Cardema at yung apelidong Cardema, mga babayan, ay ginamit. Parang ganun yung pagkakaintindi ko dito, mga babayan. Dahil hindi na nga daw po siya youth eh. Hindi na youth si Ronald Cardema, kaya hindi na siya pwede. Sabi dito, mga babayan, ito po, sa balita. Pamumulitika. Iginiit ni Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema na pamumulitika umano ang mga reklamo at issue na ibinabato sa kanila. Lahat na nang pwede ibanat sa amin, ibinabanat. Kahit itong boto, kahit itong pangalan. Hindi kami bumoto, bumili ng boto. Kami ay nakasuhan ng vote buying. Kami lumalaban sa mga kaliwang grupo, kami ang nakasuhan ng promoting violence. Yan po yung kanyang reklamo mga kababayan. Sa botong 2-1, kinansila ng COMELEC, second division ang registration ng Duterte Youth Party List mga kababayan. Diyos ko po, ano ba naman ito nangyari na ito? Okay, so bago natin yung alamin at pag-usapan, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Shoutouts po sa mga nagpapa-shoutouts. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa lahat po ng palaging nandito sa ating channel. So alamin natin ang buong kwento mga kababayan. Huwag tayo mag-espekulasyon, Mahirap yung ganon. Baka mareklamo pa tayo. Panoorin natin itong buong balita mga babayan na ito nga pong Duterte Youth Party List talaga namang parang binitbit na nila mga babayan yung Duterte sa kanilang party list. Grabe, ganun sila ka-loyal mga babayan. Hindi po sila makakasama sa 20th Congress kung ma-revoke ang kanilang registration mga babayan sa COMELEC. Okay, so eto na, panoorin natin itong kabuuan ng balita na to mga babayan. Let's go. Duterte Youth Party List, pero nung 2025 election lumabas, kasama ba sila doon? Oo. Doon sa top 3? Oo. Hindi ba yun yung niyayabang ni Ronald Cardema pa nga bago mag-election? Kasi I remember there was an issue. Tapos parang yung mga akusasyon sa kanya, naku, nagpapabango ka lang ng pangalan dahil malapit na yung eleksyon. Sabi naman niya, hindi ko kailangan ng issue. Mananalo at mananalo kami. Kahit walang issue, mananalo kami. At nanalo nga. Pero nga, nagkaroon ng petition to disqualify them. Ayun. Sige, so ready na, Supreme Commander, si Attorney John Rex. Alright. So nasa linya na po ang tagapagsalita mismo ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudianco. Makakapiling po natin ngayon mga kapamilya. Attorney, magandang gabi. Tony and Casey po ito.
Magandang gabi po, Sir Tony. Ang PXS sa lahat po natin nagkasubaybay. Ito, panoorin natin mga babayan, no? Para mas maliwanagan tayo. Ano ba yung nangyari? No? Bakit nga ba hindi makakasama o posibleng hindi makasama itong Duterte Youth Party List sa 20th Congress, mga babayan? 'Di ba? Kasi nga sa nabasa ko no, sa mga balita, sinasabi nga dito mga babayan na yung pangalan no, yung apelyido na Cardema ay ginamit no ng isang tao o isang nominee nila, which is sabi daw po sa Ligang Batas o sa Batas o sa COMELEC no, hindi daw po pwede yung ganon, di ba? O tuloy natin to. Good evening po. Good evening. Ano nga ho ba ang naging batayan nitong decision ng COMELEC? Second division nga ba, attorney? Tama ba? Tama po, second division po. Ang naging batayan po nila, Sir Tony, Ma'am Casey, ay talaga napatunayan po na hindi nag-comply doon sa jurisdictional requirements yung Duterte Youth Party List, kung saan po kasi ang kauna-unahan po dyan ay yung publication po mismo ng kanilang petition, yung manifestation of intent to participate at yung listahan ng nominees kasama na ng order. Ito po kasi tinuturing po at kailangan para maipakita sa buong Pilipinas, sa buong mundo na ito yung intensyon ng party list. Ito yung mga tao sa likod ng party list. Ang sa gayon, merong makapag-oppose kung sakali mang mag-grant po yung kanilang registration pag ng eleksyon, malaman sino ba ang mga taong nasa likod ng party list. Hindi po sila nag-comply. At ikalawa po, merong mga napatunayan na paglabag po sila doon sa mga alituntunin na kailangan sundin kapag naman ikaw ay nag-granta na ng iyong registration. Meron po mga ilang bagay na napatunayan na hindi nila po nasunod. Sandali lang, Attorney. So may mga violations sila, in short, mga babayan, 'di ba? So maraming requirements ang hindi nila naipasa. 'Di ba? So maraming requirements ang hindi nila na-meet, mga babayan. So doon nagkaroon ng parang reklamo, no, at na-justify nga mga babayan na kulang sila sa mga requirements na 'yon. 'Di ba? Well, syempre kung ikaw ay tatakbo bilang party list o bilang kandidato, kailangan lahat ng requirements ipapasa mo. 'Di ba mga babayan? Dapat ganoon, maging transparent. No? Kung sa umpisa pa lang, sa pagsusulat pa lang, no, sa mga dokumento na 'yan, sa pagpipila pa lang ng form, mga babayan, wala ng transparency. No, hindi ko nilalahat hindi ko sinasabing etong sa Duterte Youth Party List. No, in general, yung sinasabi natin, no, kung sa pagpipila pa lang ng form, no, na gusto mong tumakbo bilang party list, wala ka ng transparency. No, what more pagka nakaupo ka na, no? What more pag nanalo na yung iyong party list? Wala ka pa ring transparency. Mahirap magtiwala sa mga ganon, di ba? In general po, yung sinasabi natin dito, hindi po specific sa Duterte Youth Party List yung ating naging komento dito, mga kababayan. No? In general, ulitin ko, wala akong specific na binabanggit. Ito po ay in general. Okay? Tuloy natin. Rex, itong hindi nila pagsunod, ito ay nung unang beses pa lamang nila tumakbo bilang party list? You only need to register once, ba? Or for this midterm? Hindi po. Go ahead. Opo, yung sa publication po, doon sa kauna-unahan pa lamang, kung matatandaan po natin, sometime in 2018 po, nag-file po ng petition for registration ng Duterte Youth. Technically kagad po, technical sila, hindi na-deny kagad ng isang division yung kanilang petition. Ngunit sila nag-file ng motion for reconsideration at doon sa motion for reconsideration, nag-grant po sila. Pero lumalabas kasi, una, hindi nagkaroon ng publication po talaga yung mga nabanggit na dokumento, yung petition, yung manifestation of intent, at yung listahan ng nominees, pati na rin yung order. Kumbaga po ay may nalaktawang proseso doon sa kanilang pagpapile ng registration. At sinasabi pa nga po ng division na hindi po na-hearing on the merits yung itong petition na to. Pangalawa, ito naman po, patungkol sa parating na nung nakaraang halalan, may mga napatunayan, nilabag nila yung mga Facebook post nila na nag-a-advocate ng violence, yung mga pagsuporta, naging adjang ng ahensya ng pamahalaan, at yung po pala, napatunayan
napatunayan doon kasi nung nag-file sila ng petition, ginamit po yung pagiging assistant secretary na nung kanilang chairman bilang kasama as represented by the assistant secretary Ronald Giancarlo Cardema as Assistant Secretary of the National Youth Commission. So, hindi lang naman daw po pala patungkol sa funding na tinatawag na suporta, kundi maraming paraan kasama na dito yung impluwensya, di ba pa? So, kasi naupo sila hindi ba? Naupo sila the first time Tama po. Ano ang mangyayari doon sa pagkaupo nila? Mula na yon, naupo na sila Pero, meron bang effect yun? Lumalabas po, wala na kasi multi academic na po, tapos na po yung terminong nauna. Okay. So may impact po ito dito sa paparating nilang termino. Tandaan po natin, hanggang ngayon po nakasuspende, yun pa rin yung kanilang proclamation. Kaya hindi pa sila nakakaupo, naituring na parang kailangan, napaka-importanting question ito sa kanilang pagkapanalo. Kaya nga po, ngayon, na hindi pa sila nakakaupo, minabuti po ng komisyon na i-resolve na yung lahat ng question sa kanila. At ito nga po napatunayan ng Second Division, kinakansila yung kanilang registration dahil nga po una, talagang void ab initio yung kanilang registration, hindi nakakomply sa jurisdictional requirements. At ikalawa, may mga paano yun mga babayan? Ano sa tingin ninyo? Kung may doon pa lang sa umpisa, no, sa unang termino nila, may mga paglabag na sila, paano sila nakaupo? Yun yung tanong doon Paano sila nakaupo? Paano sila nakapwesto kung sa una pa lang may mga paglabag na sila? 'Di ba mga babayan? Kumbaga parang ano yun, nakalusot lang sila? 'Di ba? So inulit nila ngayon, akala makakalusot, naharang na ng COMELEC. Parang ganun yung nangyari. Which is para sa akin, no, maganda yung move na ginawa ng COMELEC, mga babayan, dahil ipinapakita lamang nila na ito yung tama. Ito yung dapat. Ito yung proseso. No? Ngayon, nalalaman natin na may mga ganong proseso pala dapat. No? Na parang lumalabas na nalusutan ng Duterte Youth Party List o nakalusot sila dun sa unang termino nila, mga babayan, sa application nila. Parang ganun ba? So, may problema. Sino ba yung dating may hawak ng COMELEC? Diba? Bago itong administrasyon na to. Yun yung dapat unang tanungin. 'Di ba? Sila yung dapat imbestigahan. Paano nakalusot no itong Duterte Youth Party List kung sa umpisa pa lang may mga violations na sila. 'Di ba? So siguro parang ganon, no, yung dapat maging hakbang dito, mga babayan. Yun yung analysis ko lang naman, mga babayan. Hindi natin sila hinuhusgahan. labag nga po patungkol sa kanilang registration. Okay. So, kung final and executory na itong decision ng COMELEC Second Division by ang tawag dito, by July 28, pag nagbukas na yung regular session ng 20th Congress, hindi po pwedeng lumahok yung kanilang nominee sa Kongreso. Hindi sila makakapanumpa, di ba? Tama po. Hanggat wala po kasing nai-issue na Certificate of Proclamation, hindi po kinikilala ng House of Representatives yung magiging nominee. Hindi po makapag-oath of office, hindi rin makapag-assume dahil yung pong proclamation, yun ang number one requirement. And by the way po, tama po yung nabanggit ninyo kanina talaga na kung sakali man hindi pa naman po ito final and executory na sa division, maaari pong umakyat sa Commission and Back sa pamamagitan po ng motion for reconsideration. At inaasahan din po natin, ano man po ang maging resulta, whether ito po ay katiga ng Commission ng Inbank and desisyon ng Second Division o mag-iba ng landas, ibig sabihin, pumanig naman po sa kabila, alam po natin, aakyat at aakyat pa rin sa kataas-taas hukuman. When a party list, kunwari, no, na nanalo na sa halalan, ay madidisqualify, meron ho bang provision sa ating election code na merong papalit na ibang party list pwedeng pumasok in place of that disqualified party list? So, hindi naman po sa papalit, kung dahil po ganito po ang mangyayari. Kung sakali po talaga magiging final and executory na kanselado na, it's as if hindi po talaga sila kasali. Ngunit kasama po kasi yung boto sa binibilang. So, mangyayari po dahil sa utos nung ating decision ng Supreme Court na kailangan mapunuan talaga, meron at meron pong maluluklok talaga. Mababase po, magre-recompute ang COMELEC based dun sa percentage ng mga boto na natanggap nila. Meron bang makakatanggap mula doon sa dulo, may aangat pa, o meron bang madadagdagan ang upuan doon sa mga nauna ng iproklama
programa. Hindi pa po tayo umaabot na dahil hindi pa naman po nagpa-compute sa ngayon ang Okay. COMELEC po. But then would you have to wait for the final decision on the matter? Kung umakyat pa ito sa Korte Oo, Suprema, nga, gano'n, tama. no? Ay hindi naman po. Ganito po kasi ang Parang baka pwede nyo nang bilangin ngayon pa lang. No? Para kung sakali na madesisyonan yan, mga babayan, tuloy-tuloy yung proseso, may i-announce na kagad kayo. Kumbaga, wala nang delay. 'Di ba? At least na-compute nyo na, alam nyo na kung sino yung mga pwede mag-adjust, kung ano yung mga adjustments na gagawin. Dapat ginagawa na ngayon pa lang yan. Kaysa nag-aantay pa tayo ng tawag dito ng desisyon. 'Di ba? At least yun, naka-prepare na. Oh. Advance mag-isip ba? proseso. Kung sakali mo po hindi sila mag-motion for reconsideration, magiging final and executory po ito. Ang kasunod na po mangyayari dyan, magkakaroon po ng certificate of finality, magkakaroon ng entry of judgment, at doon po mismo sa rate of execution ay maaring mailatag ano bang ipag-uutos ng COMELEC. Magre-recompute ba tayo? Doon sa pagre-recompute na yan, ano ba ang matutuklasan? Dadagdagan ba natin ang upuan, yung mga meron ng upuan at naiproklama na? O mananatiling pareho yan at kukuha tayo mula doon sa baba? Kumbaga po, aangat lahat ng mga nauna ng proklama or a combination of both. Doon po natin malalaman yan pagdating po ng issuance ng writ of execution. Kung hindi sila nag-file ng motion for recon, Pero- kung nag-file ng motion for Saka, recon. Naman expected na mag-file ng motion yun. Oo. Tama po. Tama po. At kung mag-file man po at inaasahan natin yan, mananatili pong pansamantala status ko po muna hanggat hindi na-resolve po yung motion for reconsideration. Ilan Kaya ang- nga po, kung mapapansin ninyo, hindi pa inilatag kagad ng division yung maaaring mangyari. Dahil ang niresolve po muna yung merits, wala pa naman sa implementation. Kung sakaling umabot na tayo dun sa final and executory na siya, implement na siya, dyan po natin makikita yan pagdating po dun sa writ of execution. Okay, at the risk of sounding pilosopo, Attorney Laudianco, kung halimbawa, kasi nga, baka naman umabot pa sa Korte Suprema, no? Kung malagpasan na yan ng 20th Congress, kunyari, 21st Congress, tsaka na lang nagkaroon ng desisyon at pabor, no, sa Duterte Youth. Pwede silang makapasok sa ganong klaseng paraan? Hindi po, ano? Hindi na. Matatandaan po natin kasi itong halala na to ay para Tapos sa na eh. termino ng 2025 hanggang 2028. Yun po, tatandaan natin, may term of office po kasi. Kaya kung sakali po, kung napapansin nyo sa napakaharami ng desisyon ng Korte Suprema, meron po mga nagiging desisyon na parang mutin academic pero dinidesisyonan para po malaman na natin kung ano talaga ang doktrina na dapat ilalabas. Yeah. Pagkamat wala nang mangyayari dyan dahil mutin academic, natapos na yung termino, pero maglalatag po ang Korte Suprema ng aral na dapat nating sundin. Sa pagkakataon po ito, bagamat hindi pa rin tayo umaabot dyan, kung sakali man gano'n, wala na po halos epekto yan sa termino dahil nagtapos na. Pero para sa mga susunod pa na mangyayaring kahalintulad po na sitwasyon, at least guided po tayong lahat, lalong-lalo na ang COMELEC. Ito lang. Alright, so yung mga kababayan, no? So, ganun. Posibleng pagka na-disqualify sila, mga kababayan, aangat, no, yung ibang mga nasa baba or madadagdagan ng pwesto yung mga top ranking, no, dyan sa party list election, mga kababayan. Di ba? So, yan, asahan natin, no, na magpipetition yan, yung Duterte Youth Party List na yan. Hindi naman sila syempre papahig ng basta ganun-ganun na lang. Pero yun yung malaking tanong dito no? Kung sa umpisa pa lang may violation na sila, dun sa unang pagtakbo nila, nanalo sila, may violation pala sila, bakit hindi nasilip? Diba? Bakit hindi nasita? Yun yung malaking katanungan natin dito sa mga kababayan, no? Kung sakaling may violation nga sila. Okay? So, ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.